Noong isang gabi, nakaupo ako sa harap ng laptop ko. Naghahanap ng mga lumang salita at nahanap ko ang isang bagay na hindi ko makalimutan. Isang salita. Isang simpleng salita na ginamit ng mga lolo't lola nating lahat. Dito sa Pilipinas, doon sa Hawaii at sa daan-daang isla na nakakalat sa buong karagatan ng Pasipiko. Ang salitang iyon ay hale. Sa Hawaii, ang ibig sabihin ng hale ay bahay. Sa Tagalog, o pamilyar tayo sa salitang balay sa Bisaya, ang ibig sabihin nito ay bahay din. Hindi aksidente iyon, hindi kopya, hindi coincidence. Iyon ay residu, tira-tira ng isang napakalaking kwento na nagsimula higit sa 5,000 taon na ang nakakaraan. Isang kwento tungkol sa mga taong nag-navigate ng pinakamalalim na karagatan sa mundo, nang walang GPS, nang walang mapa, nang walang kompas at nang tayo sana ay mag-akalang imposible iyon. Ang mga taong iyon ay ating mga ninuno. At ngayon, sa loob ng mga susunod na araw na ito, o sa kasong ito, mga susunod na 40 minuto, sasabihin ko sa inyo ang kwento ng pinakamalaking human migration na hindi tinuturo sa ating mga paaralan. Handa na ba kayo? Dahil kapag natapos ang video na ito, hindi na kayo makatingin sa dagat ng parehong paraan. Bahagi 1. Ang tanong na nagsimula ng lahat, isipin mo ito. Nasa gitna ka ng Pacific Ocean. Walang lupa sa paligid. Walang bituin maliban sa mga nasa langit. Ang tubig sa ilalim mo ay halos 3.5 kilometro ang lalim. Ang pinakamalapit na lupa ay mahigit 1,500 kilometro. At ikaw ay nakasakay sa isang bangka. Hindi isang barko na may makina. Hindi isang kapal na may metal na katawan. Isang outrigger canoe. Isang bangkang yari sa kahoy, may balanse sa tabong tinatawag na ama at pinapatakbo ng hangin at ng iyong mga kamay. Saan ka pupunta? Paano mo malalaman kung saan ang lupa? Paano mo malalaman kung ang direksyon mo ay tama? Ito ang tanong na tinanong ng mga arkeologo, ng mga linguist, ng mga geneticist noong dekada 1960 at 70. At ang mga sagot na kanilang natuklasan ay nagbago ng lahat ng ating alam tungkol sa kasaysayan ng tao. Kasi ang mga taong nagsagawa ng paglalakbay na iyon, ang mga taong tuminawid sa Pasipiko ng walang modernong kagamitan, ay hindi mga baliw. Sila ang pinakamatalino. Bahagi 2, ang wika bilang time machine. Bago natin puntahan ang karagatan, kailangan nating puntahan ang laboratorio ng wika. Dahil narito ang bagay na hindi alam ng karamihan sa atin. Ang mga salita ay hindi lang salita. Ang mga salita ay fossil ng kasaysayan. Kapag dalawang grupo ng tao na naghiwalay ng libu-libong taon ay may parehong salita para sa parehong bagay, may isang bagay na nangyari. Nagmula sila sa iisang pinagmulan. Ito ang ginagawa ng mga comparative linguists, mga siyentipiko na nag-aaral ng wika, tulad ng mga detektibo na nag-aaral ng krimen. Tinitingnan nila ang mga salita, hinahanap ang mga pattern at binubuo ang isang larawan ng kung saan nanggaling ang isang grupo ng tao. At noong nagsimula silang tingnan ang mga wikang Austronesian, ang pamilya ng mga wika na kinabibilangan ng Filipino, Malay, Indonesian, Hawaiian, Maori at daan-daang iba pang wika sa buong Asya at Pasipiko, natuklasan nila ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Hindi lang ilang salita ang magkapareho. Libo-libo ang magkapareho. Tingnan natin ang ilang halimbawa. Tubig, Mingmin Y, Minminif Y sa Filipino, ang tubig ay tubig. Sa Hawaiian, ang Y ay sariwang tubig. Sa Maori ng New Zealand, ang Y din ay tubig. Sa Fijian, ang Y, tubig ulit. Sa Samoan, Vai. Sa Tongan, Vai. Isang salita. 10 wika. Libo-libong milya ang agwat. Mata sa Filipino, ang mata ay mata, ang iyong mga mata. Sa Hawaiian, ang maka ay mata. Sa Maori, ang mata, mata din. Sa Malagasy ng Madagascar na nasa kabilang dulo ng karagatan, ang maso ay mata, nagbago ng kaunti, pero ang ugat ay iisa. Bahay, hele, fale, sa Filipino, bahay. Sa Tagalog at Cebuano, balay. Sa Hawaiian, hali. Sa Samoan, fale. Sa Tongan, fale. Sa Maori, wer, medyo nagbago, pero ang ugat na salita, iisa pa rin. 5 sa Filipino, 5 ay 5 numero. Sa Malay, 5. Sa Hawaiian, 5 pero hindi lang numero, pati na rin ang salita para sa kamay. Sa Maori, rima.
Sa Tongan, 5. Sa Malagasy, Dimi, nagbago pero mula sa iisang ugat. At nandito nagsisimula ang kwento na magiging obsession ng mga siyentipiko sa loob ng maraming dekada. Sino ang mga taong ito? Saan sila nagmula? Paano sila lumakbay ng napakalayo? Sa buong karagatan na walang mapa, nang walang kompas, nang walang GPS, at ang ebidensya ng kanilang paglalakbay ay nananatili pa rin sa mga salita ng kanilang mga inapo ngayon? Bahagi 3. Ang Taiwan Connection. Ito ang bahagi na magugulat sa inyo. Kung ikaw ay Filipino, kung ang iyong pamilya ay nagmula kahit saan sa Pilipinas, ang bahagi ng iyong DNA, ang bahagi ng iyong wika at ang bahagi ng iyong kultura ay nagmula sa iisang lugar. Taiwan, hindi mainland China. Taiwan, mas tiyak sa mga bundok ng Taiwan kung saan naninirahan pa rin ang mga tinatawag na indigenous peoples ng Taiwan, ang mga Austronesian-speaking peoples na ang mga pangalan ay Amis, Atayal, Bunun, Paiwan, Rukay, Chu at marami pang iba. Ito ang konklusyon ng mga linguist na si Robert Blust at Peter Bellwood na nagsagawa ng ilang dekada ng pananaliksik. Ito rin ang konklusyon ng mga geneticist na gumamit ng modernong DNA analysis upang subaybayan ang migrasyong ito. Ang teoryang ito ay tinatawag na Out of Taiwan Hypothesis. At ito ang pinaka-accepted na siyentipikong paliwanag sa kasalukuyan para sa pinagmula ng Austronesian peoples. Pero paano ito nangyari? Nagsimula ito mga 5,000 hanggang 6,000 taon na ang nakakaraan. Sa panahong iyon, ang mga tao sa Taiwan ay nag-umpisa na lumakbay papuntang timog, papuntang isla ng Luzon, na ngayon ay ang pinakamataas na isla ng Pilipinas. Isipin mo ang lapit. Mula sa timog na dulo ng Taiwan hanggang sa hilaga ng Luzon, halos 300 kilometro lang. Sa modernong panahon, iyon ay ilang oras sa eroplano. Pero 5,000 taon na ang nakakaraan. Iyon ay isang napakalaking paglalakbay sa karagatan. At ginawa nila iyon. Pero narito ang tanong na hindi karamihan ay nagtatanong. Bakit? Bakit umaalis ang mga tao sa Taiwan? Bakit sila lumakbay ng napakalayo? Bakit hindi sila nanatili sa lugar kung saan sila ipinanganak? Ang sagot ay hindi lang isa. Una, populasyon pressure. Habang lumalaki ang populasyon, ang mga mapagkukunan ng pagkain ay nagiging mas limitado. Ang mga bagong henerasyon ay kailangang humanap ng bagong lupain. Pangalawa, ang teknolohiya ng bangka. Ang mga Austronesian peoples ay hindi lang mabuting manlalayag, sila ang pinaka-advanced na seafarers ng mundo sa kanilang panahon. Ang kanilang outrigger canoe, ang proa, ay isang teknolohikal na revolusyon. Mabilis, matatag, at kayang tuminawid ng malalim na karagatan. Pangatlo, ang kaalaman ng bituin at ng hangin. Ang mga Austronesian navigators ay may detalyadong kaalaman ng mga konstelasyon, ng direksyon ng hangin, ng pattern ng alon, at ng gawin ng mga ibon. Lahat ng ito ay ginagamit nila bilang mapa. Pang-apat, ang adventure mismo. Maraming mananaliksik ang naniniwala na ang Austronesian expansion ay hindi lang tungkol sa pangangailangan. Ito ay tungkol sa isang kultura na nagpapahalaga sa pagtuklas. Isang kulturang ang salitang lakbay ay may espiritual na kahulugan. Bahagi 4. Ang Pilipinas, sentro ng lahat. Narito ang bagay na dapat ipagmalaki ng bawat Filipino. Ang Pilipinas ay hindi lang isang stopover sa Austronesian expansion. Ang Pilipinas ay ang crossroads, ang sentro ng lahat. Isipin mo ang isang puno. Ang ugat ay nasa Taiwan, pero ang puno mismo, ang puno na nag-branch sa lahat ng direksyon, ang puno na nagpadala ng mga sanga papuntang Borneo, papuntang Sulawesi, papuntang Maluku, papuntang Java, papuntang Madagascar at papuntang buong Pasipiko, ang puno na iyon ay nasa Pilipinas. Ang mga arkeologo ay nakahanap ng mga artefakto sa Pilipinas na nagpapatunay nito. Ang mga nephrite jade ornaments, talagang kahangahangang mga alahas na yari sa bato na nahanap sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ay nagpapakita ng isang masikip na network ng kalakalan at pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga isla noong 3,000 hanggang 2,000 taon na ang nakakaraan. Hindi sila nagtatago sa kanilang mga isla. Sila ay nagmamayagpag sa buong karagatan. Pero nandito ang bagay na lalo pang nakakamanghang malaman. Ang mga Filipino ay hindi lang nagpadala ng kanilang mga tao sa ibang direksyon.
Tinanggap din nila ang mga tao mula sa iba pang lugar. Ang genetic makeup ng mga Filipino ay komplikado at maganda. Isang mosiko ng iba't ibang grupo. Kabilang dito ang mga Negrito peoples tulad ng Aeta, Ati at iba pang indigenous na grupo na nakarating sa Pilipinas higit sa 30,000 taon na ang nakakaraan bago pa man ang Austronesian expansion. Kabilang din ang mga mangangalakal mula sa India, mula sa Arabia at kalaunan mula sa China. Ang Pilipinas ay hindi homogeneous. Ang Pilipinas ay isang palimpsest, isang dokumento kung saan ang bawat henerasyon ay nagsulat ng bagong kwento sa ibabaw ng lumang kwento at ang lahat ng mga kwento ay makikita pa rin kung ikaw ay titingnan ng mabuti. At nariyan na kami. At napansin ninyo ba kung gaano kailangan ng lahat ng inyong atensyon dito? Ang mga kwentong ito ay hindi lang kasaysayan. Ito ay kayo. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na ito, yung button na pula sa ibaba, pindutin mo na ngayon bago ka pa makalimot. Dahil ang mga kwentong ganito ay lagi kaming nagdadala at ayaw mong mapalampas ang susunod. Bahagi 5, ang paglalakbay patungong Pasipiko. Ngayon bumalik tayo sa karagatan, mga 3,500 Babylons hanggang 300 taon na. Ang nakakaraan ang mga Austronesian peoples ay nakarating na sa Melanesia, sa mga isla ng New Guinea at Solomon Islands. Doon sila ay nagsimulang makipag-interaksyon sa mga Melanesian peoples na nandoon na. Mga taong may ibang hitsura, ibang wika, ibang kultura. At doon sa pagtagpo ng dalawang magkaibang kultura, isang bagong kultura ang ipinanganak. Tinatawag ng mga arkeologo ang kulturang ito na Lapita. Ang mga Lapita peoples ay kilala sa kanilang natatanging pottery, mga palayok na may komplikadong geometric na disenyo na hindi makikita kahit saan pa. Nahanap ng mga arkeologo ang mga Lapita pottery sa napakaraming lugar sa buong Pasipiko, mula sa Melanesia hanggang sa Fiji, hanggang sa Tonga, hanggang sa Samoa. Iyon ay isang mapa ng kanilang mga paglalakbay. At pagkatapos ng Lapita, ang susunod na bahagi ng kwento ay nagsimula. Mga 1,000 hanggang 700 BCE, mga 3,000 taon na ang nakakaraan, ang mga ninuno ng mga Polynesians ay naroroon na sa Tonga at Samoa. Doon sila nanirahan ng ilang siglo. Doon sila nagbago at umunlad bilang isang natatanging kultura at pagkatapos ay lumakbay sila muli. Papuntang silangan, papuntang gitna ng Pasipiko. Pumunta sila sa Cook Islands, sa Society Islands, sa Marquesas. At mula sa Marquesas, mga 1,500 taon na ang nakakaraan. Mga 500 CE, ang ilang pangkat ng mga Polynesian navigators ay gumawa ng isang paglalakbay na kahit ngayon ay nagpapagulat pa rin sa mga eksperto. Pumunta sila sa Hawaii. Isipin mo ang distansya. Mula sa Marquesas Islands hanggang sa Hawaii, higit sa 3,300 kilometro ng bukas na karagatan. Walang lupa sa pagitan. Walang isla para sa pahinga. Walang shelter kung magbagyo. At ginawa nila iyon sa mga outrigger canoe. Paano? Ang sagot ay nasa isang salitang Polynesian, wayfinding. Bahagi 6. Ang agam ng wayfinding, ang wayfinding ay hindi lang navigation. Ito ay isang buong sistema ng kaalaman na ipinasa ng henerasyon sa henerasyon sa pamamagitan ng kanta, ng kwento, ng sayaw at ng direktang pagsasanay sa karagatan. Ang isang Polynesian navigator, tinatawag na navigator o tautay sa Samoa o Palu sa Micronesia, ay dapat matuto ng daan-daang star paths, mga ruta sa langit na nagpapakita ng direksyon sa pamamagitan ng mga bituin. Hindi sila naghihintay na makita ang North Star lang. Nakilala nila ang bawat bituin na siyang sumusulong sa horisonte. At alam nila na ang bituin na iyon ay nagpapakita ng direksyon patungo sa isang partikular na isla. Alam din nila ang mga ocean swells, ang malalaking alon na dumadaan sa Pasipiko mula sa malayo. Sa pamamagitan ng pakiramdam sa katawan, sa pamamagitan ng kung paano gumagalaw ang bangka, matukoy ng isang bihasa na navigator ang kanilang posisyon kahit sa gitna ng gabi. Kahit wala pang bituin na makita, alam nila ang mga hangin. Ang trade winds ng Pasipiko ay may predictable na pattern. Ginamit ng mga Polynesian navigators ang mga ito tulad ng mga highway sa langit. Alam nila ang mga ibon. Ang ilang uri ng ibon, tulad ng golden plover, ay lumilipad mula sa Alaska papuntang Hawaii taon-taon. Ang mga navigator ay sumusunod sa mga ibon na ito bilang gabay.
at alam nila ang mga ulap. Ang mga isla ay nagdudulot ng partikular na uri ng cloud formation sa kanilang ibabaw at matutukoy ng isang navigator ang lupa bago pa ito makita sa pamamagitan ng anyo ng mga ulap sa horizonte. Ito ay isang siyensya, isang komplikadong, pinaghirapang, milenyo lumang siyensya at ito ay natutunan ng bawat henerasyon. Hindi sa isang libro, kundi sa pamamagitan ng buhay sa dagat. Isipin mo ang isang bata sa Micronesia, mga 2,000 na taon na ang nakakaraan. Sa edad na 8 o 9, siya ay pinahihiga sa ilalim ng isang bangka, nakaharap sa langit, at ipinakita sa kanya ang mga bituin habang ang bangka ay gumagalaw sa daloy ng alon. Ang kanyang guro, malamang ang kanyang ama o kanyang lolo, ay nagsasalita sa kanya ng mga pangalan ng mga bituin, ng mga kwento tungkol sa mga bituin, ng mga kanta na nagtuturo kung saan humihinto ang bawat bituin sa horisonte. Taon-taon, ang bata ay natututo ng mas marami. Sa pagtanda niya, siya ay sinasamahan ang mga matatandang navigator sa mga paglalakbay. Natutunan niya hindi lang ang teorya. Natutunan niya ang pakiramdam ng karagatan, ang pakiramdam ng tamang direksyon. Ang kamalayan ng katawan na nagsasabi sa kanya, tama tayo o mali tayo, at sa isang araw siya ay magiging navigator at ipapasa niya ang kaalaman sa kanyang mga anak. Nagtatanong ba kayo kung sino sa inyo ang may ninuno na navigator? Sabihin sa comments ang iyong lalawigan o rehiyon sa Pilipinas at sasabihin ko sa inyo kung anong parte ng Austronesian expansion ang posibleng pinagmulan ng inyong mga lolo. Bahagi 7. Ang Hawaii, dulo ng isang milenyo ng paglalakbay. Nang makarating ang mga Polynesian sa Hawaii, natuklasan nila ang isang bagay na hindi nila inasahan. Walang tao. Ang mga pulo ng Hawaii ay isa sa mga huling lugar sa mundo na natuklasan ng tao. Sa buong kasaysayan ng human migration, ang Hawaii ay isa sa mga pinakabagong pinuntahan ng ating species. At nang makarating ang mga Polynesian, mga lahi ng mga taong nagmula sa Taiwan, 5,000 taon bago, sa mga pulo ng Hawaii, naramdaman nila ang isang bagay na siguro ay parehong naramdaman ng ating mga ninunong Austronesian nang makarating sila sa Pilipinas. Lupang walang nauna, lupang para sa kanila. Pero hindi ito ibig sabihin na ang kanilang buhay ay naging madali. Ang Hawaii ay malayo sa lahat. Ang pinakamalapit na lupa ay libo-libo pang milya ang layo. Ang mga tanim na kanilang dinala, ang taro, ang sweet potato, ang breadfruit, ay kailangang iaangkop sa bagong klima at bagong lupa. Ang mga hayop na kanilang dala, ang mga manok, ang mga baboy, ay kailangang palaguin mula sa maliit na bilang at kung may kritikal na bagay na masamang mangyari, isang bagyo, isang baha, isang sakit, walang pangkukunan ng tulong mula sa labas. Sila ay nag-iisa at nagtagumpay at narito ang bagay na sasabihin ko sa inyo na lalo pang nagpapagana ng utak. Ang mga salitang namana nila mula sa kanilang mga ninuno, ang mga salitang nagmula sa Taiwan, dumaan sa Pilipinas, dumaan sa Melanesia, dumaan sa Polynesia, ay nanatili sa kanilang wika. Ang Hawaiian na hale ay nagmula sa Proto-Malayo-Polynesian na balay. Ang Hawaiian na maka ay nagmula sa Proto-Austronesian na mata. Ang Hawaiian na wai ay nagmula sa Proto-Austronesian na wahir o danom. Ang Hawaiian na limas kamay ay nagmula sa Proto-Austronesian na lima. Ang Hawaiian na ahi, apoy, ay magkakatulad sa iba pang Austronesian words para sa apoy. Ang Hawaiian na kai, dagat o asin na tubig, ay nagmula sa isang mas lumang salita na magkahalintulad sa iba pang Austronesian words para sa tubig ng dagat. Mga libo-libong taon ng pagbabago, libo-libong milya ng distansya, at ang mga salita ay nanatili. Hindi iyon kaso ng coincidence. Iyon ang residu ng isa sa pinakamalalaking human journeys na nangyari sa kasaysayan ng ating species. Bahagi 8, ang Madagascar, ang malayong kapatid. Pero naghihintay pa rin kayo, hindi ba? Sinabi ko sa simula na ang kwentong ito ay tungkol sa isang tao na nagmula sa Taiwan at nakarating sa Hawaii. Pero nasa gitna ng Pasipiko ang Hawaii. Ang Taiwan ay nasa Asia. Saan ang patungo ng mga tao na hindi lumakbay papuntang Pasipiko? Ang sagot ay nakakamanghang malaman. Lumakbay sila papuntang kanluran at nakarating sila sa Madagascar. Ang Madagascar ay isang malaking pulo sa tabi ng Africa, sa Indian Ocean.
halos 400 kilometro sa silangan ng Mozambique. Sa hitsura ng mapa, inaasahan ng karamihan na ang mga tao sa Madagascar ay nagmula sa Africa. Pero hindi. Ang pangunahing wika ng Madagascar, ang Malagasy, ay Austronesian. Hindi African. Austronesian. Ang mga salita ng Malagasy ay hindi nagmula sa mga African languages. Nagmula sila sa mga wika ng Borneo, sa pulo ng Kalimantan sa timog ng Pilipinas. Ang Malagasy na salita para sa bigas ay vari, malapit sa Filipino na vari o sa Malay na beras. Ang salita para sa tubig ay rano, nagmula sa parehong ugat ng maraming Austronesian words para sa tubig. Ang salita para sa bahay ay trano, nagmula sa Proto-Austronesian na balay. Kaya ano ang nangyari? Mga 1,500 hanggang 2,000 taon na ang nakakaraan ang isang grupo ng mga Austronesian peoples, malamang mula sa Borneo o mula sa lugar sa paligid nito, ay naglayag papuntang kanluran, sa Indian Ocean. Dumaan sa India, dumaan sa Arabia at nakarating sila sa isang malaking pulo sa tabi ng Africa na walang taong naroroon. Ang distansya? Mula sa Borneo hanggang sa Madagascar, higit sa 7,000 kilometro ng karagatan, sa mga outrigger canoe. At kung iniisip ninyo na ito ay imposible, na walang tao ang makakagawa nito, dapat ninyong malaman ang isang bagay. Noong 1999 hanggang 2000, isang grupo ng mga mananaliksik at manlalayag ang nagtayo ng isang replika ng isang Austronesian outrigger canoe at sinikap nitong tuminawid ng bahagi ng Indian Ocean. Ang eksperimento ay nagpatunay na ang ganitong paglalakbay ay posible, na ang teknolohiya ng mga sinaunang Austronesian peoples ay sapat para sa napakalayong paglalakbay. Hindi sila baliw, hindi sila suwerte, sila ay eksperto. Bahagi siyam, ang DNA ng kwento ngayon. Lumipat tayo mula sa wika patungong agham. Sa nakalipas na 2 dekada, ang genetic analysis ay naging isa sa pinakamalakas na kasangkapan para sa pag-aaral ng human migration. At ang mga resulta ng genetic studies sa Austronesian peoples ay nagpatibay ng lahat ng sinabi ng mga linguist. Ang mga genetic study na inilathala sa mga journal tulad ng Nature Science at Current Biology ay nagpapakita ng isang malinaw na larawan. Ang Austronesian peoples ay nagmula sa Taiwan. Mas tiyak, ang mga genetic marker na makikita sa mga indigenous peoples ng Taiwan ay makikita rin sa mga Filipino, sa mga Indonesian, sa mga Malay, sa mga Polynesian at sa mga Malagasy. Ang mga genetic marker na iyon ay nagdedeserte ng isang ruta ng migrasyong nangyari sa loob ng nakaraang 5,000 hanggang 6,000 taon. Pero narito ang bagay na higit na nakakamanghang malaman mula sa genetic data. Ang Austronesian expansion ay hindi nangyari ng isa-isang beses. Nangyari ito ng maraming beses. Sa iba't ibang bahagi ng kasaysayan, sa iba't ibang direksyon, at sa bawat pagkakataon may mga tao na naiwanan sa landas. Mga taong nanatili sa mga isla at nagpatuloy na mabuhay at lumaki at mag-aambag ng kanilang bahagi sa genetic makeup ng mga susunod na henerasyon. Ito ang dahilan kung bakit ang DNA ng isang Filipino ay ganoon kaganda at komplikado. Bahagi ng Taiwan, bahagi ng Melanesia, bahagi ng India, bahagi ng China, bahagi ng Arabia, lahat ng ito ay makikita sa ating mga gene. Tayo ay isang synthesis ng lahat ng tao na dumaan at nanatili at nagmahal sa ating mga isla. Bahagi 10. Ang salita bilang tulay sa pagitan ng kultura. Bumalik tayo sa wika dahil narito ang bahagi na tunay na magpapahanga sa inyo. Nabanggit ko na ang ilang salitang magkapareho sa Filipino at Hawaiian. Pero ang kwento ay mas malalim pa kaysa sa inaakala. Ang mga salita ay nagpapakita ng mga kultura. At ang mga kultura ng mga Austronesian peoples mula sa Pilipinas hanggang sa Hawaii ay may mga kahangahangang pagkakatulad na higit pa sa simpleng linguistic. Ang konsepto ng mana. Sa Hawaiian at sa buong Polynesia, ang mana ay isang fundamental na konsepto. Ito ay isang uri ng espiritual na puwersa o kapangyarihan na maaaring taglay ng isang tao, ng isang lugar o ng isang bagay. Ang isang taong may malakas na mana ay may espiritual na autoridad at presensya. Sa Filipino kultura, mayroon tayong magkaparehong konsepto. Kahit na ang salita ay hindi pareho,
Ang ideya ng espiritual na kapangyarihan na nagmumula sa loob ng isang tao o lugar ay makikita sa maraming aspeto ng ating tradisyonal na pananampalataya at kultura, mula sa konsepto ng anting-anting hanggang sa pagpapahalaga sa mga babaylan at mga nito. Ang papel ng karagatan sa espiritualidad. Sa Hawaiian kultura, ang dagat, Kai, ay hindi lang isang pisikal na lugar. Ito ay espiritual na lugar. Ang mga kaluluwa ng mga patay ay naglalakbay sa dagat. Ang mga Diyos ay naninirahan sa dagat. Ang dagat ay ama at ina. Sa Filipino kultura, lalo na sa mga coastal communities at sa mga grupong tulad ng mga Tausug, sa Mabayao at iba pang maritime peoples ng Pilipinas, ang dagat ay may katulad na kahulugan. Hindi lang lugar ng trabaho, lugar ng pananampalataya. Ang oral tradition bilang library. Sa parehong Hawaiian at Filipino kultura, ang mga kwento ay hindi lang libangan. Sila ay biblioteka, mga aklatan ng kaalaman na ipinasa ng henerasyon sa pamamagitan ng bibig. Ang Hawaiian mele, mga awit at tula na nagtatago ng kasaysayan at kaalaman, ay katulad ng Filipino dalit, kumintang, at iba pang anyo ng oral literature na nagsilbing memorya ng ating kultura bago pa man dumating ang pagsulat. At narito ang tanong na gusto ko ninyong isipin. Kung ang mga kultura na ito, mga libu-libong milya ang agwat, naghiwalay ng libu-libong taon, ay may ganito karaming pagkakatulad, ano pa kaya ang mga pagkakatulad na hindi pa natin natuklasan? Anong mga bagay na iniisip nating natatangi sa ating kultura ay katotohanan ay bahagi ng isang mas malaking tapiserya ng Austronesian heritage na nagkokonekta sa atin sa mga tao sa buong karagatan? Bahagi 11. Ang nawawalang kaalaman ngayon. May isang bagay na kailangan nating pag-usapan. Kasi sa lahat ng maganda at kahanga-hangang kwentong ito, may isang malungkot na aspeto. Ang malaking bahagi ng Austronesian oral tradition, ang mga kanta, ang mga kwento, ang mga ritual na nagtatago ng kaalaman ng libu-libong taon ay nawala na. Nang dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas noong 1565, nagsimula ang isang proseso ng cultural erasure. Hindi palagi ng marahas na paraan pero epektibo pa rin, kung saan ang maraming aspeto ng pre-colonial Filipino culture ay pinalitan ng Kristyanidad at ng kanlurang kultura. Ang mga babaylan, ang mga espiritual na lider na nagtatago ng oral tradition, ay unti-unting nawala ng posisyon at autoridad. Ang mga pasyon at korido ay pinalitan ng mga lumang awit na nagtatago ng kasaysayan ng mga ninuno. Ang maraming aspeto ng pre-colonial na pananampalataya ay tinawag na demonyo at tinanggal. Pareho itong nangyari sa Hawaii. Nang dumating ang mga American missionaries noong 1820, nagsimula silang ituro na ang Hawaiian culture, ang hula, ang mga mele, ang mga ritual, ay pagan at dapat baguhin. Noong 1893, ang Hawaii ay ililegal na inagaw ng mga American businessmen. Noong 1898, ito ay naging parte ng United States. At sa loob ng maraming dekada, ang pagtuturo ng Hawaiian language ay bawal sa mga paaralan. Ang mga bata ay pinarusahan para sa pagsasalita ng kanilang sariling wika sa loob ng klase. Ang resulta? Sa katapusan ng ika-20 siglo, ang Hawaiian language ay halos mamatay na. Noong 1970s, may ilang daan lang na native speakers ang natitira. At ang maraming kaalaman na nakatago sa loob ng wika at ng oral tradition, ang kaalaman ng wayfinding, ang kaalaman ng mga medicinal plants, ang kaalaman ng mga ritual at kasaysayan ay malapit nang mawala para sa habang panahon. Pero narito ang magandang bahagi ng kwento. Dahil ang mga tao ay lumaban, bahagi 12, ang pagbabalik ng kaalaman. Noong 1973, isang grupo ng mga Hawaiian cultural practitioners at scholars ay nagtatag ng isang organisasyon na tinatawag na Polynesian Voyaging Society. Ang kanilang misyon ay itayo ang isang replika ng isang traditional Polynesian voyaging canoe, isang waka hurwa o double-hulled canoe at tuminawid ng Pasipiko gamit ang tradisyonal na wayfinding techniques ng walang modernong navigation instruments. Ang bangkang itinayo nila ay tinawag nilang Hokulea na nangangahulugang Star of Gladness sa Hawaiian at isang pangalan ng bituin na kilala rin sa ibang Polynesian cultures. Noong 1976, ang Hokulea ay naglayag mula sa Hawaii papuntang Tahiti, 2400 milya ng bukas na karagatan
gamit ang tradisyonal na wayfinding techniques. Ang navigator, isang lalaki mula sa Micronesia na ang pangalan ay Mau Piailug, isa sa huling mga practitioner ng traditional Polynesian navigation. Siya ay hindi Hawaiian, siya ay Micronesian, pero ang kanyang kaalaman, ang kaalaman na ipinasa sa kanya ng kanyang lolo at ng kanyang lolos lolo, ay ang kaalaman na nagmula sa parehong tradisyon ng navigasyon na nagdala ng mga Polynesian sa Hawaii libo-libong taon bago. At nang makarating sila sa Tahiti, ang buong populasyon ng Tahiti, libo-libo, ay lumabas sa dagat upang salubungin sila. Ito ay hindi lang isang historic voyage. Ito ay isang cultural renaissance. Ang tagumpay ng Hokulea ay nagpalagablab ng isang kilusan sa buong Polynesia, bigod sa buong Austronesian world. Sa Hawaii, nagsimula ang Hawaiian Renaissance, isang panahon ng pagbabago kung saan ang Hawaiian language, hula, wayfinding at iba pang aspeto ng kultura ay muling tinuruan at ipinagdiwang. Sa New Zealand, ang mga Maori ay nagsimula ng katulad na kilusan para sa revitalization ng kanilang wika at kultura. Sa Pilipinas, kahit na mas mabagal at mas mahirap, mayroon ding paglago ng interes sa pre-colonial Filipino culture, sa mga indigenous languages as tradisyon at sa pag-unawa sa ating Austronesian roots, at ito ay nagdadala sa atin sa isang tanong na mahalaga. Ano ang napapala natin kapag naibalik natin ang nawalang kaalaman? Hindi lang ang kasaysayan. Naibabalik natin ang ating identidad. Bahagi 13. Ang Pilipinas ngayon. At ang tanong ng kinabukasan. Noong 2019, isang grupo ng mga Filipino researchers, cultural practitioners at maritime enthusiasts ay nagsimula ng isang proyekto na binansagan nilang Balangay Project. Ang balangay o barangay ay ang tradisyonal na bangka ng mga sinaunang Filipino. Ito rin ang salitang naging barangay, ang fundamental na unit ng lipunang Filipino. Ang salitang barangay ay nagmula sa salita para sa bangka. Hindi iyon aksidente. Ang ating pinakamaliit na unit ng komunidad ay pinangalanan sa pamamagitan ng bangka. Dahil ang mga ninuno nating Filipino ay naglalakbay bilang mga komunidad. Ang buong barangay, pamilya, mga kaibigan, mga alagang hayop, ang mga binhi ng mga halaman ay naglalakbay ng magkasama sa iisang bangka, naghahanap ng bagong tahanan. Ang ating komunidad ay literal na itinayo sa karagatan. Ngayon tinanong ko kayo ng maaga. Anong lalawigan o rehiyon sa Pilipinas ang inyong pinagmulan? Dahil ang sagot sa tanong na iyon ay nagbibigay ng pahiwatig sa inyong Austronesian heritage. Ang mga taga-Bisaya mula sa Cebu, Bohol, Iloilo, Leyte, Samar ay nagmula sa mga grupo ng mga Austronesian migrants na nakarating sa Visayas mula sa ilang direksyon, kasama ang mga koneksyon sa Borneo at sa ibang bahagi ng maritime Southeast Asia. Ang mga taga-Mindanao, lalo na ang mga Muslim Filipino tulad ng Maranao, Tausug at Maguindanao, ay nagtataglay ng mas maraming maritime heritage malapit sa mga kultura ng Malay Archipelago. Ang mga taga-Luzon mula sa Ilocano, Tagalog, Kapampangan hanggang sa mga indigenous peoples ng Cordillera ay nagtataglay ng mga genetic at linguistic na koneksyon sa Taiwan at sa ibang bahagi ng Austronesian world. At ang lahat ng ito ay nagmumula sa iisang pinagmulan, iisang ugat, iisang kwento. Bahagi 14. Ang kapangyarihan ng isang wika. Gusto ko nang pag-usapan ang isang bagay na hindi palagi ay natatanaw sa mga diskusyong ganito. Ang pag-aaral ng wika, ng linguistic, ay hindi lang isang akademikong larangan. Ito ay may praktikal at politikal na halaga. Sa Pilipinas, mayroon tayong mahigit 170 na rehiyonal na wika. Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Bicol, Waray, Kapampangan at daan-daang iba pang wika at dialekto. Minsan, ang mga taong nagmumula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ay hindi magkayang mag-usap ng direkta sa kanilang sariling wika. Kailangan nila ang Filipino o Ingles bilang lingua franca. Ito ay tila problema, pero ito rin ay kayamanan. Dahil ang bawat wika sa Pilipinas ay nagtatago ng isang natatanging perspektibo sa mundo. Nagtatago ng isang natatanging paraan ng pag-iisip at pagdama. Nagtatago ng isang natatanging bahagi ng ating kolektibong kasaysayan at sa mas malawak na antas.
Ang pag-unawa na ang Filipino at Hawaiian ay bahagi ng iisang pamilya ng mga wika ay nagbibigay ng isang mahalagang perspektibo sa mundo. Dahil nagpapakita ito na ang mga tao mula sa iba't ibang kultura, mula sa magkaibang bahagi ng mundo, ay hindi katukal na magkakaiba. Nagmumula tayo sa iisang ugat. At ang mga ugat na iyon ay mas malalim at mas sinaunang kaysa sa iniisip ng karamihan. Kapag nagpupunta ang isang Filipino sa Hawaii at nakikinig sa isang Hawaiian na nagsasalita ng kanyang wika at nakikilala niya ang ilang salita, nararamdaman ang ilang pamilyar na tunog. Hindi iyon coincidence. Iyon ay ang tinig ng ating mga ninuno na nagtatanong, "Kilala mo ba ako? Naaalala mo pa ba kung saan tayo nanggaling?" At ito ang tanong na gusto ko ninyong dalhin sa labas ng video na ito. Anong bahagi ng inyong kultura ang katunayan ay Austronesian heritage na hindi pa ninyo nalaaman? Isipin ninyo ang mga salita na ginagamit ninyo sa araw-araw. Ang mga ritual at tradisyon ng inyong pamilya. Ang mga kwento ng inyong mga lolo't lola. Ang pagpapahalaga sa dagat. Sa paglalakbay. Sa komunidad. Ang lahat ng iyon ay may ugat na mas malalim kaysa sa iniisip ninyo. Bahagi 15. Ang bokabularyo ng pagkakaisa. Bago tayo magpaalam, gusto ko nang ibahagi sa inyo ang isang mas malawak na listahan ng mga salitang nagpapatunay ng Austronesian connection. Hindi lang sa pagitan ng Filipino at Hawaiian, kundi sa buong Austronesian world. Ito ay hindi lang isang listahan ng salita. Ito ay isang mapa ng kasaysayan ng tao. Bahay, tahanan, tirahan, wika-salita kahulugan Filipino, Tagalog bahay, balay-bahay Cebuano balay-bahay Hawaiianha, libahay Samoan falibahay Tongan falibahay, Maori-Wari bahay, Malagasy-Trano bahay, iisang Proto-Austronesian na ugat. 7 wika, 10,000 milya ang saklaw. Mata, paningin wika salita Filipino. Mata Malay, mata Javanese, mata Hawaiian. Maka Maori, mata Samoan, mata Malagasy maso 5. Kamay wika salita kahulugan. Filipino 5 numero, Hake Malay 5 numero 4, Hawaiian 5 numero 5. Kamay Maori 5 numero 5 Tongan ni. Manumero 5 Samoan 5 numero 5. Kamay tubig. Denwari ayay. Danum wika salita kahulugan. Tagalog tubig kaya Pampangan danum tubig. Cebuano tubig, Hawaiian way sariwang tubig, Maori way tubig, Samoan way tubig, Tonga. Inuway tubig, Malagasy-Rano tubig, APOY, Sunoji. Wika salita Hawaiiana Himaoriahi Tonganafi Samoanafi Fijianya Viulo, Batoki, Nangka. Ang salitang ulo sa Filipino na nangangahulugang ulo ay may cognates sa maraming Austronesian languages. Ang Hawaiian na pu o poo, ang Maori na upoko, at ang iba pang salita sa buong Austronesian world ay nagmumula sa iisang ugat. Puso, Ginino Bituka. Ang Filipino na puso ay may magkaparehong tunog at kahulugan sa maraming Austronesian languages. Ang Hawaiian na puuway, ang Malay na jantong, ang Malagasy na fo, lahat ng ito ay nagmumula sa mga salitang may parehong Austronesian ugat. Tingnan ninyo ang lapad ng listahang ito. Hindi ito tungkol sa isang salita o dalawang salita na nagkataong magkapareho. Ito ay tungkol sa isang sistema ng wika. Isang kompletong set ng mga salita para sa pangunahing mga konsepto ng buhay. Bahay, mata, kamay, tubig, apoy, puso na nagmula sa iisang pinagmulan at kumalat sa buong karagatan ng mundo. Bahagi 11, ang pinakamalaking tanong. At ngayon, oras na nating harapin ang pinakamalaking tanong ng lahat. Hindi ang siyentipikong tanong, hindi ang linguistikong tanong, ang espiritual na tanong, kung ang mga ninuno nating Austronesian ay kayang tuminawid ng pinakamalaking karagatan sa mundo, nang walang modernong teknolohiya, nang walang GPS, nang walang mapa. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Ano ang mensahe ng kanilang buhay at ng kanilang paglalakbay para sa ating henerasyon? Naniniwala ako na ang mensahe ay ito. Hindi kayo limitado ng inyong kapaligiran. Ang aming mga ninuno ay nasa gitna ng karagatan, ang pinakamalaking at pinaka-threatening na kapaligiran na naranasan ng ating species, at hindi sila nanaginip na baka imposible ang kanilang misyon. Pinag-aralan nila ang kanilang kapaligiran. Ginagamit nila ang lahat ng impormasyong available sa kanila. Ang mga bituin, ang mga alon, ang mga ibon,
ang mga ulap. Nagtiwala sila sa kanilang kaalaman at sa kaalaman ng kanilang komunidad at naglakbay sila. Ito ang mensahe ng Austronesian Expansion sa atin ngayon. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Ang komunidad ay kalakasan. Ang paglalakbay, ang willingness na umalis sa comfort zone at tuklasin ang hindi pa nakikita, ay hindi kahinaan, kundi virtud. At ang mga salita ng ating wika, ang mga salitang ipinasa ng libo-libong henerasyon na naglalaman ng kaalaman at pagpapahalaga ng ating mga ninuno, ay hindi lang mga salita. Sila ay mensahe mula sa ating mga ninuno para sa atin. Bahagi 18. Ang koneksyon na nandoon pa rin. Isang taon na ang nakakaraan may naglathala ng isang piraso ng pananaliksik na nagpapakita ng isang nakakamanghang bagay. Isang grupo ng mga genetic researchers ang nag-aral ng DNA ng mga Hawaiian at ng DNA ng mga Filipino at natuklasan nila ang isang genetic marker. Isang partikular na bahagi ng DNA na makikita sa parehong grupo. Hindi lahat ng Filipinos ay may marker na ito. Hindi lahat ng Hawaiians. Pero ang mga nagtataglay nito sa magkabilang grupo ay nagtataglay ng isang genetic na koneksyon na nagmula sa iisang pangkat ng mga tao na naglakbay across the Pacific libo-libong taon na ang nakakaraan. Kung mayroon kayong pamilya sa Hawaii o kung kayo mismo ay Hawaiian, mayroon kang kapali sa Pilipinas at mayroon kang kapali sa Taiwan at sa Borneo at sa Madagascar at sa New Zealand. Hindi metaphor iyon, literal na kapatid sa dugo. Ang mga salitang magkapareho sa Filipino at Hawaiian ay hindi lang linguistic curiosity. Sila ay patunay ng isang koneksyon na hindi maputol ng panahon at ng distansya. Sila ay patunay na ang tao, sa lahat ng kanyang karupukan at kalakasan, ay may kakayahang gumawa ng mga bagay na laging magpapahanga sa mga susunod na henerasyon. At sila ay patunay na ang mga kwentong nagkokonekta sa atin sa ating mga ninuno. Ang mga kwentong tulad ng kwentong ito ay mahalaga. Hindi lang para sa kasaysayan, para sa ating identidad, para sa ating kinabukasan. Pagtatapos, ang dagat ay hindi hadlang. Ito ay tulay bumalik tayo sa tanong na sinimulan natin. Isang salita. Hali, balay, bahay. Ang salita para sa bahay, ang lugar kung saan tayo nagsisimula at bumabalik ay iisang salita sa Filipino at Hawaiian. Pero ngayon alam na ninyo kung bakit. Hindi ito aksidente ng kasaysayan. Ito ay resulta ng isa sa pinakamalalaking human journeys na naganap sa ating mundo. Ang Austronesian Expansion, ang pagkalat ng isang grupong tao mula sa Taiwan papuntang buong Pasipiko, mula sa Philippines hanggang sa Hawaii, mula sa Borneo hanggang sa Madagascar. Mga tao na naglakbay ng walang mapa, na gumagamit ng mga bituin at ng dagat at ng kanilang sariling katawan bilang gabay. Mga tao na nagdala ng kanilang wika at kultura at kaalaman sa bawat bagong lugar na kanilang natuklasan. Mga tao na nagpasa ng kanilang kaalaman sa bawat henerasyon sa pamamagitan ng kwento, ng kanta, ng ritual hanggang sa maabot nito ang atin ngayon. Ang dagat ay hindi hadlang para sa ating mga ninuno. Para sa kanila, ang dagat ay tulay. Ang karagatan na tila naghihiwalay sa atin mula sa ating mga kapatid sa Hawaii, sa Samoa, sa Tonga, sa New Zealand, sa Madagascar, iyon ay parehong karagatan na nagkokonekta sa atin sa kanila. Parehong karagatan na tinahakin ng ating mga ninuno. Parehong karagatan na nagsasalita pa rin ngayon kung pakikinggan lang natin ng kwento ng kung saan tayo nanggaling at kung sino talaga tayo. Ang salitang hale sa Hawaiian ay balay sa Filipino. At ang ibig sabihin ng parehong salita ay iisa, tahanan. At ngayon alam na ninyo, kahit saan kayo pumunta sa Pasipiko, kahit anong wika ang maririnig ninyo sa mga isla ng karagatan na ito, ang tahanan ay hindi lang isang lugar. Ang tahanan ay isang koneksyon sa inyong mga ninuno, sa inyong mga kapwa, sa libu-libong taon ng kasaysayan na nanatili sa inyong wika, sa inyong kultura at sa inyong dugo. Salamat sa pakikinig sa kwentong ito. Ito ay ang kwento ng ating mga ninuno at ito ay ang kwento ninyo rin. Ang video na ito ay isang artistic reconstruction na ginawa gamit ang artificial intelligence para sa layunin ng edukasyon at pagpapalaganap ng interes sa kasaysayan.
Habang ang mga pangunahing linguistic at historical na katotohanan na ipinakita dito ay batay sa peer-reviewed na pananaliksik mula sa mga larangan ng comparative linguistics, archaeology at genetics, ang ilang detalye ng narrative at rekonstruksyon ng buhay araw-araw sa sinaunang panahon ay nagmumula sa malikhaing interpretasyon. Para sa tumpak na impormasyon, inirerekomenda namin na konsultahin ang mga mapagkakatiwalaang siyentipikong pinagkukunan tulad ng mga publikasyon ng Robert Blust sa Proto-Austronesian Linguistics, ang mga akdang pang-arkeoloho ni Peter Bellwood, ang mga genetic studies na inilathala sa Nature at Science journals at ang mga opisyal na kagamitan ng Komisyon sa Wikang Filipino at ng National Museum of the Philippines.